Kahapon po, tumagilid at nagliyab ang isang oil tanker na matapos sumapok dito ang isang kotse sa Bataan. Sugatan ng driver ng truck na agad nakatalon. Sa mga sakay ng kotse nasawi ang isang pasahero nito, kritikal ang driver. Ang nahulikam na disgrasya sa pagtutok ni JP Soriano. Pasado alas 5 ng hapon kahapon, mabilis na binabagtas ng puting kotse ang Roman Superhighway sa Barangay Puting Buhangin sa Orion, Bataan. Mula sa kanan, bigla itong kumabig sa kaliwa, papunta sa kabilang lane, kung saan may parating na oil tanker. Bumangga ang kotse sa tanker, tumalbog at tumalsik ang kotse. Ang tanker tumumba, tumagilid at dumausdos papunta sa gilid ng kalsada hanggang nagliyab. Ang sasakyan ni Deo Sarmiento na nasa likod lang ng tanker nang mangyari ang aksidente, maswerteng hindi nadamay. Nasa right lane yung yung truck, yung white parang kumain siya. Kaya kumabig siya ng kanan tapos ibinalik niya ulit sa lane niya. Kaya nag-skid na paikot yung tanker. Ganoon naman isa yung car, nakatama na siya, side hit yung yung car. Umikot na siya ngayon. Kaya tumaboy yung tanker, biglang nag-apoy na po siya. Ayon sa pulisya ng Orion, Bataan, kargado ang tanker ng 24,000 liters ng diesel at 6,000 liters ng gasolina. According sa driver, pilit niya sanang iwasan yung kotse, nakabig niya pong konti, so nag-slide po agad yung gulong. And then, as a result po doon, nag-spark. Pag-spark po, yun po ang cause ng fire. So, ang nadamage po doon, nasunog po lahat yung buong tanker at nakadamay po doon ng 8 single motorcycles and 3 tricycles. Nasunog din po doon sa vicinity ng pinangyarihan. Dead on arrival sa ospital ang babaeng sakay ng kotse. Nasa ICU at walang malay ang driver nito. Nagtamo rin ng mga sugat ang sakay na 2 menor de edad na ligtas na ngayon. May mga nakaparadang motorsiklong nadamay rin pero wala namang nasaktang rider. Agad nakatalon ang tanker driver na nagtamo ng minor injuries. Inaresto siya at mahaharap sa mga reklamong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Pero pinakawalan din. Kinukuha pa namin ang panig ng tanker driver pero ayon sa pulisya, ang paliwanag nito ay tugma sa kwento ng saksi. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Paalala po mga kapuso, huwag basta-bastang bumili ng gamot, lalo na online. Sa Rizal, timbog ang isang babaeng nagbebenta umano ng gamot sa cancer na peke pala. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Huli sa akto ang babaeng ito nitong Huwebes sa Angon, Rizal na nagbebenta ng peking gamot sa isang undercover agent ng NBI. Naka-icebox pa ang peking gamot nang ma-entrap ng NBI Intellectual Property Rights Division o IPRD. May karapatan po kayong manahimik. Arestado po kayo sa violation po ng RA 9711. Ito po yung tinatawag na FDA law. Kung ano po yung sabihin nyo, pwede pong gamitin yun sa inyo or laban sa inyo sa korte. Mismo ang manufacturer ng gamot laban sa cancer ang dumulog sa NBI. After receiving the documents from the complainant, our operatives conducted test buy, communicated with the seller via social media. Kinumpirma rin ng Food and Drug Administration sa NBI na walang lisensya para gumawa o magbenta ng naturang gamot ang suspect. Ayon sa NBI IPRD, ang presyo ng genuine tabletas na ginagamit laban sa cancer ay nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso kada tabletas. Pero ang counterfeit product ng suspect ay pinapasa lamang niya ng 18,000 pesos kada isa. Ang kaso po na kinakaharap niya ay ang violation of the Consumer Act of the Philippines as amended by the Food and Drug Act of 2009. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ng niresong suspect. Babala ng NBI sa publiko maging mapanuri sa binibiling gamot. If the price of the item being sold is masyadong malaki ang discrepancy from the actual price of the medicine when you buy it from a legitimate source, isa na pong red flag yan.
Nauna na nagpaalala ang FDA na huwag bumili ng mga hindi otorisadong produktong ibinebenta sa unofficial channels dahil hindi dumaan sa wastong pagsusuri ng FDA o ng marketing authorization holder para masigurong sumusunod ito sa mga pamantayan ng kalidad at kaligtasan. Sabi pa ng FDA, maaaring may mga sangkap itong magdulot ng panganib sa kalusugan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Nasa 70 pamilyang nawala ng tirahan sa sunog sa barangay Matandang Balara sa Quezon City. 3 sugatan, kabilang mag-asawang senior citizen. Nakatutok si Bea Pinlac. Bangungot na sunog ang gumising sa maraming residente sa barangay Matandang Balara, Quezon City pasado alas 11 kagabi. Nawala ng tirahan ng humigit kumulang 70 pamilya ayon sa inisyal na tala ng barangay. 3 ang naitalang sugatan, kabilang ang mag-asawang senior citizen na nagtamo ng mga paso sa katawan. Dinala sila sa ospital para lapatan ng lunas. Ang mga residente, nagkumahog na isalba ang kanilang mga gamit at alagang hayop. Kawawa rin yung aso. Bakas sa mukha ng mga residente ang takot, kaba at lungkot. Nalaman ko po na wala na daw po kaming bahay. Sobrang sakit po kasi hindi ko po alam kung saan po kami pupunutin ito. Hindi ko alam kung paano ulit kami mag-uumpisa. Nawalan kami ng gamit, bahay. Hindi ko makaligtas mga gamit, at least naligtas ko mga anak ko, kami. Okay lang mawala ng gamit, wag lang yung bahay. Kasi ang hirap mo walang matutuluyan. Mabilis kumalat ang apoy sa magkakadikit na mga bahay na gawa sa light materials ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP. Malayo at makitid ang daan papunta sa mga bahay. Naging hamon daw ang pinagdugtong-dugtong na hose para makaabot ito sa lugar. Medyo hirap lang tayo dahil malayo yung mga hydrant po natin dito. Kaya yung mga trucks natin, nag-iigib lang. Binutasan na ng mga bombero ang bakod na yan para makalapit sa sunog. Ang iba sa kanila, umakyat na sa bubong. Pati mga residente, nagbayanihan na para maapula ang apoy. Kahit ang kalapit na swimming pool, hinakutan na nila ng tubig. Tinukay din nila at pinagpuputol ng mga tubo ng tubig. Umabot sa 4th alarma ang sunog na naapula pasado alas 3 na kaninang madaling araw. Base sa investigasyon ng BFP, nagkaroon ng scheduled power interruption sa lugar kagabi. Nawala sila ng kuryente. After a few minutes, doon nagkaroon tayo ng sunog. Allegedly, unattended na candle lighting. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. May tasingil sa toll sa North Luzon Expressway o NLEX simula po sa Martes, January 20. Sa open system o sa pagitan ng Balintawak at Marilao, 6 na piso hanggang 16 na piso ang dagdag singil. Depende po sa uri ng sasakyan. 26 na sentimo hanggang 78 sentimo kada kilometro naman para sa closed system o yung sa pagitan ng Marilao at Santa Ines, Mabalacat City. Sa Subic Tipo Stretch, may dagdag singil na 3 hanggang 7 piso. At kapag end-to-end naman ang biyahe o yung po mula Marilao hanggang Santa Ines at Mabalacat City sa Pampanga, 24 hanggang 72 piso ang dagdag. Posibleng sa Luzon daw, huling nagpuntang natitirang wanted sa kaso ng missing sabongero sa si Charlie Atong-Ang, batay sa impormasyong nakalat ng NBI. Ang PNP, nagbabala sa mga balak manloko o mang-prank sa hotline para sa paghahanap kay Ang. Nakatutok si Darlene Kai. Matapos ang paghalughog sa mga property na konektado si Charlie Atong-Ang sa Pasig, Mandaluyong, Laguna at Batangas, bigo pa rin ang mga otoridad na matagpuan ang negosyante. Ayon sa PNP-CIDG, si Ang na lang ang natitirang wanted sa lahat ng mga akusadong pinaaresto ng Lipa Regional Trial Court Branch 13 at Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 kaugnay sa mga kaso ng missing sabongeros. Pero batay sa intelligence report na nasagap ng National Bureau of Investigation o NBI, nasa Luzon ang mga lugar na huling pinuntahan ni Ang nitong mga nakaraang araw. What I can share right now is yung mga immediate locations na pinuntahan in the recent days
dito lang po sa Luzon. Also, we do not discount the possibility na baka nandito rin po sa Visayas o sa Mindanao. Kaya po, tinawag ng ating mga regional directors nationwide. Sabi ng NBI, malaki ang posibilidad na nasa bansa pa si Ang, pero patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang units at ahensya ng pamahalaan para mabantayan ang posibilidad ng backdoor o iligal na paglabas ng bansa. Pero ngayon, dahil meron ng warrant of arrest, it may be an entirely different scenario. Malamang palipat-lipat at paiba-ibang sasakyan na ginagamit. Minomonitor din ng PNP-CIDG ang mga taong malalapit kay Ang. Yung mga properties pa rin niya ang tinitingnan natin. Tinitingnan din natin kung saan yung mga pamilya niya, tsaka yung mga informations na pumapasok sa atin. We are validating if kung may mga indicators nga na nandun siya. Kaya mahalaga raw ang mga makukuha nilang tip mula sa sinetop na hotline para sa nationwide manhunt kay Ang. Nagbabala rin ng PNP-CIDG sa mga may balak manloko sa hotline. We will treat every information as confidential. Mapapangalagaan ang kaligtasan ng kung sino man na magbibigay ng informasyon regarding kay Atong Ang. At ulitin ko, napakalaking tulong po ito sa kapulisan para mahanap si Atong Ang. Sana naman po yung credible, no? Huwag naman po yung prank, huwag naman po yung kalokohan lang. May kaso kayong kakaharapin. Sabi ng whistleblower na si Dondon Patidongan na matagal na nagtrabaho para kay Ang, base sa pagkakakilala niya sa negosyante ay hindi raw talaga siya susuko. Kung hindi raw lalabas ng bansa si Ang ay magtatago siya sa mga exclusive subdivision. Hindi lang ordinaryo si Mr. Atong Ang, international po itong kanyang grupo. Sa tingin ko, katulad ng sinabi ko na ginawa niya kaya dati, parang ginawa niya rin sa sarili na siguro nasa ibang bansa na siya. Nauna nang sinabi ng lead counsel ni Ang na inabisuhan niya ang kliyente na huwag sumuko sa mga otoridad habang ginagawa pa nila ang lahat ng legal na hakbang. Tinawag ito ng Justice Department na maling payo at posibleng kriminal. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Disgrasya sa Baguio City, isang patay at 4 ang sugatan matapos masagasaan ng nagloko umanong shuttle bus. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Tulong-tulong ang mga tao at emergency responder sa pag-angat sa electric shuttle bus na ito. Pero sa bigat ng sasakyan, nahihirapan sila. Meron ding naglatag na mga stretcher sa tabi. Ang electric bus kasi nawala ng kontrol habang paakyat sa Scout Hill Road sa Camp John Hay, Baguio City, pasado 3:00 ng hapon kahapon. Ayon sa Baguio City Police, bigla umanong kumabig ang sasakyan sa kaliwa. Doon na ito nakasagasa ng mga babaeng pedestrian. Dead on the spot ang isa sa kanila na babaeng edad 63 mula sa Pangasinan. 4 ang sugatan at dinala sa ospital. May 5 sakay ang bus pero hindi sila nasaktan ayon sa pulisya. Nasa kustodiya ng pulisya ang 52 anyos na driver ng bus na taga Itogon, Benguet. Wala pang pahayag ang driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Patuloy ang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit sa disgrasya. Tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Baguio na mabibigyan ng tulong ang mga biktima. Ang electric bus ay nag-aalok ng libreng sakay sa loob ng Camp John Hay. Ang John Hay Management Corporation nakiramay at tumutulong na raw sa mga kaanak ng nasawi at mga nasaktan. Nakikipagtulungan daw sila sa investigasyon ng pulisya at sa operator ng nadisgrasyang shuttle bus. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos ang 4 na bagong Foreign Service Post na itinatag nitong 2025 sa Vandonor kasama ang Diplomatic Corps kahapon. Ang sabi po ng Pangulo, makatutulong ito sa paglikha ng mga bagong oportunidad para sa kooperasyon at paglapit ng serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho abroad. May mga bago rin anyang embahada at konsuladong bubuksan ng Pilipinas ngayong taon. Binigyang diin din ng Pangulo ang nakatakdang ASEAN Chairmanship ng Pilipinas ngayong taon na tututok anya sa pagpapaigting ng kooperasyon sa regional security, pagpapalalim ng economic integration at pag-angat ng buhay ng mga mamamayan ng ASEAN member states. Lumutang ang takot at pangamba sa mga mag-aaral sa Negros Oriental nang matanaw nila mula sa kanilang paaralan ang isang taong tila naglalakad raw sa dagat.
Ano o sino nga ba ang kanilang nakita? Kuya Kim, ano na? Naantala ang klase ni Teacher Neil sa Gihulngan City, Negros Oriental, nang ang kanyang mga estudyante nagsiiyakan. Nakarinig po ako ng ingay sa labas na nagsasabing, nakita namin si Papa Jesus, nakita namin si Papa Jesus. Natanaw raw kasi ng mga ito mula sa malayo. Ang isang tao na tila naglalakad daw sa dagat. Sinasabihan ko sila na hindi yan si Papa Jesus, pero hindi talaga naniniwala ang mga bata. Ano nga ba ang kanilang nakita? Isang aparisyon? O ilusyon? Tayong mga tao, imposibleng makapaglakad sa ibabaw ng tubig. Ang density kasi ng ating katawan mas mataas kaysa density ng tubig, kaya tayo'y lulubog. Ilang araw matapos mag-viral ang video, lumutang ang kasagutan. Ayon sa isang nagkomento sa post ni Teacher Neil, ang nakita ng mga estudyante, hindi taong naglalakad sa tubig, kundi isang palutang-lutang na windsurfer. Nag-windsurf yung asawa ko. Transparent yung sail niya. Yung sinag ng araw, nag-reflect sa sail niya. Akala nila may naglalakad doon sa ibabaw ng dagat. Sinasabi ko po sa kanila na windsurfing board po yon at hindi si Papa Jesus. At sila po ay kumakalma na ngayon. Paliwanag naman ng isang psychologist. Yung mga bata ay nakakita ng mga windsurfer na pagkamalan nilang Jesus Christ. Ito ay isang excellent example ng pareidolia, isang proseso ng pag-iisip na kung saan napapagkamalan ng isang bagay na pamilyar. Nangyayari ito kapag may nakita tayong kahawig ng isang bagay. Gusto kasi ng utak natin na makakita ng mga pattern para madali nating maintindihan ang nasa paligid. Kaya mainam magtanong at magsaliksik muna para iwas sa maling akala. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.